Kumusta? Nakailang bote ka na? This is After 2 Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 9th episode movie review, Gasping for Air, directed by Carlo Obispo. Wow, may pahabang ganun. Ay, wait. Nung mga nakaraang linggo, parang naging topic yung i-regulate na ng MTRCB yung Netflix. Yes! Nabalitaan ko ngayon. Yes, nabalitaan ko yun. And which is, for me, is a... hindi ko masabi yung word. Nakakagalit. Eto, so, I mean, totoo. this is 2 weeks delayed na kesa dun sa unang lumabas. Pero, nakakagalit yung ganong idea. Kasi yung MTRCB naman, ay may mga lapses din. Kasi one time, naalala mo dati, nanood tayo ng pelikula. Tapos ang pelikula ay, kami kasi ni JD. Hindi, PG. PG pa nga eh. Yeah, I remember that movie. At eto yung nabigla tayo parehas. Pag nanonood kasi kami pelikula, hindi kami nanonood ng trailer kasi na-spoil namin dahil mabilis namin nagigets kung anong pwede maging plot. Oo, kung ano yung pwede mangyari. So, pag pumunta kami dun sa movie, or pinanood namin yung movie, no idea at all. Oo, parang wala kaming idea. Alam lang namin yung title. Makita lang namin yung poster. But we do not have any idea what's the story about. Oo, ganun kami manood ng pelikula. Kaya, hindi naman lahat ng pelikula maganda na papanood namin. Pero, usually, ganun. Yes. Parang, it's a surprise kung anong makikita mo talaga. Syempre, clue mo na agad doon kung ano yung lalabas na rating ng MTRCB. Ang lumabas na rating dito ay rated PG. Oo, I remember that. Tapos, sobrang wala na kaming ginawa kundi magulat sa nakikita namin. Oo, yung parang tayong dalawa na yung napapapikit. Yung tinatakpan na lang. Yung parang, ano ba to? Yung ganang nangyayari na. Kasi expected namin PG. Oo, PG talaga siya. Tapos, ang nakita namin, patayan. Tapos, mga puwet, mga sex scenes. So, sex scenes, hindi ba strictong PG na yun? SPG na dapat yun? Yung mga scenes na gano'n, nakikita natin yung katawan eh. Oo, diba? Kita namin yung puwet mismo nila. So, ang dami namin puwet na yung dibdib. Kaya na yung mga parts sa katawan yung nakita. And rated PG siya. So, parang, kailangan na talaga ang MTRCB. Kung ikaw ang tatanungin. Well, kung ginagawa nila ng maayos yung trabaho nila, di ba? Walang problema sa kanila eh. Pero kasi, yung how they do their responsibility, parang hindi naman din nila nagagampanan. So, what's the use? Oo, tapos ang alam ko, may mga pelikula din sila dating hinarang kasi parang nilagay nila as unrated ba yun or X-rated na parang it's too much for public consumption for them. Nakalimutan ko anong pero pinalabas na lang siya sa Cine Adarna sa UP. Yung pala, panood din pala Metamorphosis sa UP. Oo, Metamorphosis ba yun? Yung naging controversial. Yes, kasi parang controversial. ayaw ng MTRCB. So, I hope dalawa lang yan. Either i-abolish na ng MTRCB. Kasi let nyo na sila. Kasi mukhang marami naman silang lapses. Lalo na sa TV. Kaya hindi na ako yes. Okay, may mga may mga SPG na minsan, meron mga PG na hindi naman dapat, parang kulang. Kung ipagpapatuloy ang MTRCB, sana magkaroon ng mas klaro at mas malilinaw na guidelines on how they will rate this palabas. Kasi kung, for example, yung Netflix, napakadaming diverse ang palabas sa Netflix. Pero at the same time, and from international films. Maraming international films doon. Films and series, di ba? Yes. Ang mangyayari dyan, kung i-regulate nila, baka tanggalin din nila yung tingin nila hindi para sa public consumption. Yes, totoo din yun. Saka, kung worry sila sa mga papanood ng mga bata, dapat parents yung pagsabihan kasi meron namang kids, pwede mong gawing account for kids yung kids, yes. Yung buong account. So, o yung isang profile doon for kids. So, ang lalabas na for kids. Tapos, yung iba for adults. So, yung mga... Yes, and
yung responsibility na ng parent na when it comes to gadgets, especially, tignan mo, nasa bahay lang yung mga bata, di ba? Yeah. Kung mariregulate nila kung ano yung mga pinapanood. Di ba? Kung minor, Dapat makita nila. It should fall under the responsibility of the parents on how they will handle their children, kung ano ba dapat ang napapanood nila. Yes. So, ayun. So, MTRCB, napantayan ko kayo. Subukan nyo talaga. Tapos hindi okay na naman. Ayun. Sige, pumunta na tayo. So, itong movie, tungkol saan ba itong Gasping for Air? Okay. So, alam mo ba, itong movie na to, matagal ko na siyang nakikita na trailer. Napapanood ko yung trailer nito kapag nasa cinema 76 tayo. Ako hindi ko siya matagal ko may matagal ko na siyang nakikita, pero not necessarily alam ko yung movie. Nakikita ko lang siya every time na we watch something on the Cinema 76, and then isa siya sa mga pinapalabas na trailer. So nung naging available siya sa Netflix, by the way, sa Netflix po namin siya napanood. Pinanood, oo. Kasi yun yung platform namin ngayon eh. Yung, di ba, sinabi ko siya kagad sa'yo nung nag-decide tayo what films, di ba? Ako yung nag-suggest ng Gasping for Air. Yes. Okay? Ano yung kwento nung Gasping for Air? It's about dun sa magkapatid, which is Lulu Babae. And Luis. Si Lulu yung girl, and then si Luis yung boy. Panganay si Luis, right? And then, pangalawang anak si Lulu, and then they have 3 siblings pa. Which is, they are living sa Isla Silag. Sa Silag. Oo, sa Silag. Which is, ito ay malayo siya sa Kabihasnan for me. Like, 'di ba? Parang small island, and then yung common na hanap buhay is fishing, 'di ba? Nung buong isla. And then they need to go to boat. They need to ride a boat para makapunta doon sila sa another isla, which is parang center na nandun yung maraming tao. Saka isa lang yung cellphone sa isla nila. Oo, dun sa buong isla anak sila. Lang ni Kapitan, si Maricar. Oo, yung anak lang ni Kapitan, si Maricar. So basically, dun yung iikot yung kwento na si Lulu ay may pangarap na maging isang singer. Tapos, and then si Luis ay, yung kapatid niya ay very supportive. Nakipagsapalaran si Lulu sa Maynila. Yes. Pero, pagdating sa Maynila, hindi pala singer lang magiging trabaho niya. Bigyan natin sila. So, listeners, kung hindi nyo pa napapanood, huwag nyo muna pakinggan ulit itong pakinggan ng episode na to. Panoodin nyo muna, and then you go back to this episode ng podcast namin. Kasi marami talaga siyang spoiler. Okay, so marami kaming so, itong si Lulu, itong si girl, pangarap niya nga maging singer because meron siyang magandang boses talaga. And then, she joined a competition, which is another island. Diba? Tapos, yun. Pag nagpe-present or kumakanta si Lulu, wala siyang tugtog, diba? Talagang very a cappella lang. Kasi ganun sila kahirap. Oo. Parang nangihiram nga lang sila ng CD eh. Oo, tapos kaya manghihiram lang siya ng damit dun sa anak ni Kapitan, diba? Na which is a very good friend nilang dalawa. No, sobrang bait nung anak ni Kapitan na si Maricar. Tapos, dun sa competition na yon, kumanta si Lulu, tapos may naka-discover sa kanya. By the way, hindi po siya nanalo. Oo, si Lulu yung pinakamagaling doon sa 5. Pero hindi siya nanalo. Ganun siya kagaling. Hindi, no joke, magaling si Lulu. Pero hindi siya yung nanalo. Siguro dahil siya yung walang music na acapella lang siya. Oo. Wala siyang accompaniment or dun sa itsura niya rin. Na hindi siya well present. Kasi yung iba naka-gown pa eh. Diba? Pero siya yung magaling doon. Oo. Tapos, ano niya? So, basically, nung pauwi na sila, may isang girl na lumapit sa kanila. Na parang, ang sinabi niya kay Lulu is that, ang galing-galing mong bata, baka gusto mo maging singer kasi marami akong talent na pinapapunta sa Manila. Something like that. Si Aling Ditas to. Oo, si Aling Ditas. Which is si Lulu, alam na niya kasi hindi supportive yung parent niya doon sa pangarap niya sa pagkanta. Kasi nga, lagi silang tinututulan na sumali sa mga competitions, wala daw silang mapapala. Diba? Yun yung ganyung klaseng parent. Meron siya.
So, tapos, sabi na ni Lulu, hindi na nga daw, I mean, no need na ipagpaalam siya kasi nga, hindi naman papayag yung parents. So, yun. Dugtungan mo, ano sumunod doon? So, ayun, nung araw na aalis na si Aling Ditas papuntang Maynila, palihim silang tumakas papunta kay Aling Ditas. So, sa kalagitnaan ng gabi, si Luis, tinulungan si Lulong pumunta sa Kamaynilaan. Hindi, doon kay Aling Ditas. Ihatid Tapos, lang. si Aling Ditas na yung bahalang maghatid sa kanya. Tapos, after a month, gano'n, hindi na sumusulat si Lulu. Ang nagsusulat na lang ay si Aling Ditas, yung manager na lang. Tapos nagpapadala na lang ng pera. And yung magulang, syempre happy na sila doon kasi nakakapagpadala. Pero si Luis ay nag-aalala kasi hindi na sumusulat si Lulu. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya sa Maynila. Pagdating niya sa Maynila, hindi niya mahanap. Tapos, hanggang sa kailangan niya nakita niya ng isang gabi. Pero sabi ng babae, hindi siya si Lulu, siya si Rose. Tapos, nagdududa siya kasi mula sa isang bahay, pumapasok sa isang parang bar, yung mga babae. And curious siya. I mean, si Luis ay lumuwas na mag-isa lang. Sa sobrang pag-aalala niya sa kapatid niya. Ganun yung sort of relationship nila ni Lulu at Luis. Sobrang close and sobrang mahal ni Luis ng kapatid niyang si Lulu. Yes. Kasi diba, panganay din siya. So, tapos sila lang yung magkasangga talagang dalawa sa pamilya. Oo. Tapos, ayun, kinailangan nang umalis nung contact ni Luis sa umuwi ng probinsya. Kaya kailangan na din niya umuwi. Pero, after siya ihatid sa pier, ay hindi siya umuwi. Bumalik siya doon sa nakita niya kung nasaan si Rose, yung babae. Tapos, sinubukan niyang gawin yung ginagawa doon. So, naging sex worker si Luis sa mga lalaki na Amerikano. Samantalang si Lulu pala ay si Rose ay nag-entertain, kumakanta sa bar. Pero bukod sa pagkanta ay nakikipag-sex din siya sa mga nakatatanda na kalalakihan. So, basically naging sex worker sila. Tapos one time na both of them. Si Luis ay nagkaroon ng nabugbog after sa kalayan. Si Lulu naman, habang walang malay si Luis doon sa bahay, sa tinitirahan nila, na-raid yung bahay at yung bar. Kaya nahuli sila. At si Luis ay namatay habang nasa ambulansya. Si Lulu ay hinaten sa DSWD at after some time, nakauwi din sa pamilya niya. So, ganun yung rap story. Yes. Yun lang yung pinaka, hindi pa namin binibigay lahat ng details. Siyempre, yung pinaka nangyari pa. Kasi, hindi pa namin binanggit. Oo, himay-himayin lang muna po natin yung mga, observations and insights about the movie. So, simulan namin. So, let's start. Sa simula kasi, nung simula, bago sumali ng contest, yung gabi bago sumali ng contest, si Lulu, ay may pera si Luis galing sa pangingisda. Yes, pangingisda. At nakalaan yun para bumili sila ng damit ni Lulu. Pero wala silang para sa contest. Wala na silang bigas. At nagagalit yung mga magulang kasi instead daw na pambiling bigas, uunahin pa yung contest. Yung costume. Ang rason naman ni Luis, ginamit na nila yung ipon ni Lulu para sa pang-araw-araw nila at wala na ngayong natitirang pera si Lulu para sa costume niya or sa susuotin niya. Yes. Oy, and by the way hindi lang si Lulu and Luis yung magkapatid. Meron pa silang 3 nakababatang kapatid. Oo. So, ganun kadami silang magkakapatid, 5 in total. Ako nakikita ko kasi ito sa Pilipinas na parang ganito lagi na merong anak tapos hahayaan natin yung anak. Pero ang nangyayari kasi sa Pilipinas, lalo na dun sa mga bata pa, kasi sila ay bata pa, minor de edad. 14 lang si Luis. So, mas bata pa sa kanya si Lulu. Ang nakikita ko kasi na dito sa Pilipinas, ginagawang token
ang mga anak. Parang naging token. Parang, ang nangyayari kasi, gusto ng mga tao sa Pilipinas, o gusto ng maraming tao sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng anak. Na parang blessing magkaroon ng anak. Totoo naman yun. Na sineselebrate natin yung pagkakaroon ng anak. Pag may nagkaroon ng anak na buntis, sineselebrate natin. Pero, ang nakikita ko kasi madalas, dahil rin siguro sa relihiyon natin, na okay lang magkaroon ng maraming anak. Yun yung dati yung paniniwala na sa relihiyon na Roman Catholic, sa Christianity, na okay lang magkaroon ng maraming anak. Dahil ang anak, ang bata ay tahanan, ay ang palasyo ng Diyos. Ganon yung implikasyon. Pero, sa panahon ngayon, ang nangyayari kasi, nagkakaroon tayo ng anak, tapos sineselebrate natin yung pagkakaroon ng anak. Sa birthday niya, o pagkapanganak niya, papabaptismuhan, papabinyagan. Pero ang nangyayari, hanggang doon na lang. Parang, minamahal lang natin, pinapakita lang natin yung pagmamahal natin sa anak natin sa pag may celebration. Pero hindi natin napaparamdam sa mga anak, sa pang-araw-araw nilang buhay na mahal natin sila. Parang, ang nangyayari kasi, nag-aanak tayo for the sake of having a child. But, instead of nag-aanak tayo to give another life here and an experience of a wonderful life. Kasi ang madalas, ang nangyayari sa mga bata ay nabubuhay sila sa sitwasyon na mahirap at pinapahirapan sila ng magulang nila. Sa sitwasyon nito, sa pelikula, parang si Lulu at Luis ay kailangang magtrabaho sa batang edad instead na mag-aral para mabuhay sila, yung pamilya nila. So, yes, para makatulong sa pamilya nila. Oo, parang nakikita ko kasi na yung mga anak ay parang ang nangyayari kasi sa Pilipinas, nagkakaroon lang tayo ng hindi natin nabibigyan ng aruga o pagmamahal yung mga bata. Na parang hinahaya-hayaan lang natin silang mag-exist without the guidance. Parang ganun kasi yung nangyari. Ako kasi, base sa experience ko, sa linya ng trabaho ko, nakikita ko to closely sa paligid ko. Sa linya ng trabaho ko, na yung mga bata ay hinahayaan lang. Instead of a responsibility of their parents. Tapos minsan, ano nangyari? Yung bata pa, yung anak pa, yung bata sa murang edad, sila pa yung magiging breadwinner. Tapos yung magulang walang ginagawa sa bahay. Ako naman, yung point of view ko dyan is that may ganito kasi yung tendency ng thinking natin, mga Filipino. Okay? Dahil, for example, yung anak mo, nabigyan mo na pag-aral mo, nabigyan mo na magandang buhay, something like that. Yung ending, kapag nag-start ng mag-work yung bata or yung anak mo, it's responsibility nila na mag-give back naman din sa parents, which is hindi naman masama. Which is okay. Yes, which is okay. Kasi that's a form of family. But it doesn't mean na kaya ginawa mo yun para sa anak mo. Na binigyan mo sila ng magandang buhay or pinag-aral mo sila. Kasi yun yung responsibility nila at the end. No, it's not like that. Okay? It is your responsibility to give that person a good life. Kasi anak mo yun. Binuhay mo yan dito sa mundo. Oo, Responsibility. diba? Ikaw yung gumawa dun eh. Yes, ikaw yung nag-create doon. So, ang okay yung mag-give back, okay yung tumulong. Pero hindi ibig sabihin na parang responsibility ng bata, ng anak mo, na dapat ganito, dapat ibigay mo ito sa amin kasi pinag-aral ka namin, pinakain ka namin. Okay? So, hindi siya ganon. Hindi ganon tumatakbo yung parenthood and responsibility. Kasi may binibuild din siyang sarili niyang life. Okay? May binibuild din siyang for him or herself. Something like that. So, ganon lang yung thinking ko. So, it's your responsibility as a parent. Oo. So, dapat malinaw yun. Oo, na responsibilidad mo talaga bigyan ng maayos na buhay ang anak. Yes. Karapatan ng bata At yun na hindi maibigay mo yun sa kanya. Hindi dapat sinusumbat sa mga anak yes. na
na eto Hindi- ginawa ko hindi- to sa'yo and so on and so on. Dapat ito gawin mo sa akin. O yun. 'Di ba? May Oo. mga tao talaga na nag-aanak para one day pagtanda nila may mag-aalaga sila. One day pagtanda nila merong magbibigay sa kanila ng pera. Which is ganun ba talaga ang thinking niyo para sa pagkakaroon ng anak? Mm-mm. Akala ko ba Which is gusto for niyo me, hindi magkaanak siya, para mahalin? Para, 'di ba? Mm-mm. Kaya ako Yes. personally ayoko na magkaroon ng anak. Kasi I don't see myself na kaya yung anak ko na kaya kong matiis na there's another human being who would experience the things that I'm experiencing right now. For example, social injustices. So, hindi ko siya kaya ngayon. I think kasi ang pagkakaroon ng anak ay malaking responsibility. Oo naman, Sobrang laking responsibility. Yes, minomold mo yun eh. Another human being yun na kailangan mong i-mold. Hindi yung hahayaan mo lang. So, as a parent, dapat ginagabayan mo tong batang to at pinoprotektahan mo to as much as possible. Binibigyan mo siya ng good learnings about life, na-educate mo siya, ginagawa mo siyang responsible citizen of the society. Okay? Diba? Ganun, something like that. Ako personally gusto ko. Sobrang laki kasi nung nakita ko siyang as sobrang laking responsibility. And big responsibility, yes. Kung hanggang saan yung kaya kong ibigay for a kid or for my son or daughter. Yes. Ako naman, willing akong ibigay lahat. Though I will not be a perfect parent, but alam mo yun, yung gusto kong maibigay ko yung dapat kong maibigay. Then, kasi 'di ba nagmo-mold like yung line natin ng trabaho natin, 'di ba? Something like related sa mga bata. And for me, ano yung mararamdaman ko kapag ako naman yung nandun sa sitwasyon na yun. Okay, which is yun yung isa mga dream ko talaga. O naman ang mag-dream. Yes. Paano naman ako bilang isang parent? Something like that. Diba? Can I apply these things that we're talking about? Diba? Mahirap maging magulang, kaya hindi ko gusto. Mahirap, yes. Yes, mahirap siya totally. Sobrang hirap niya. Pero part of me, I really wanted to experience that kind of happiness. Diba? Yung love. Na lang mag-aalaga ng anak mo. Pag nasa work ako, besh, diba? Punta ka muna dun sa ninong mo. Lang muna. Ayun, sa mga kaibigan ko, pwede nyo akong pag-alagain ng anak niyo. Pero alam nyo na yung condition. Pag-usapan na natin privately. Hindi ko na sasabihin publicly. Pero privately yung condition. Kailangan, something sila. Alam ko na yun. I mean, parang napag-usapan na natin yan, something like that. Hindi ko na ibubulgar publicly. Nakita ko din doon sa pelikula pa lang. Nung umuwi sila galing contest sa barangay, pinalo si Lulu. Yes, medyo madilim medyo malayong camera, madilim, pero naririnig mo at nakikita mo na pinapalo sila. Hindi ko alam kung anong pinapapalo. Parang yun yung parang kahoy, steak. Oo. Pero sa Pilipinas kasi, dahil Katoliko, dahil mga Kristiyano, saan ba nagmula? Di ba Katoliko ka, JP? Yes. Saan ba nagmula yung idea na okay paluin yung mga anak mo? At hindi ko naman alam pagpalo ay sign na mahal mo yung anak mo. Hindi, I mean, hindi ko siya nakikita as a way, as in related when it comes to being a Catholic. Nakikita ko siya na parang ito yung nakasanayan ng society wherein it's a form of discipline. Ako nakikita ko sa yun yung thinking, yun yung nakikita. Ako hindi ko siya nakikita ang part na ako nakikita ko yung pamamalo as a discipline dahil sa relihiyon. Dahil yun yung tinuro ng Why? Kasi alam ko, naalala ko dati sinasabi yun sa simbahan na pag pinalo mo yung anak mo, ibig sabihin lang na mahal mo siya. At kapag hindi mo siya pinapalo, hindi mo siya mahal.
I don't remember such thing for me. Ayan, i-correct nyo kami sa tweet. I-tweet nyo kami, please, kung tama yung naalala ko na. Naalala ko to nung bata ako. Kasi, parang ganun. They justify pamamalo. Pero kung nakikita ni JB to as a form of discipline lang at not related to religion, sabihin niyo Ako hindi ko siya nakikita. So, pamamalo. Okay ba mamalo, JB? Ako hindi. Hindi. Bilang ako kasi, magulang I believe... Kasi maging magulang. Oo. Ako, I believe kasi, dun sa tinatawag nating communication, a good communication. Mm-hmm. Doon ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dun sa form of punishment. Kasi ayoko nga gawin sa akin yun eh. Bakit ko gagawin sa iba? Exactly. Etong matatandang to, itong mga adults na to, nung bata sila, pinapalo sila, tayo nilang pinapalo sila. Pero pag nagkaanak sila, papaluin nila. So, inuulit nyo lang yung naging cycle ng buhay ninyo. Diba? Yes. Some people may see it na okay lang mamalo ng anak. Some people may not. Pero, hanggang saan ba dapat yung pamamalo? Yes. Baka naman pwedeng idaan sa usap. Hindi ba, pag kahoy na yung pinamamalo, hindi ba considered as domestic violence na yun? Yes, sobra yun eh, no? Sobrang iyak din ni Lulu nun. Tsaka, at least, napaka-protective din ng kuya niya kasi talagang sinasalo rin yung palo ni Lulu. Oo. Di ba may ganong eksena? Parang, ako nakakita ko na lumang pamamaraan na ng disiplina ang pamamalo. Yes. Hindi siya positive way. May tatawag tayong positive discipline eh. And yung positive discipline ay dapat nagsisimula, baby pa lang yung bata. Hindi yung kapag nakakapag-isip na siya. Kasi ibig sabihin, iba na yung corrective way ng discipline ninyo. Kasi ang usually ang nangyayari sa Pilipinas, hinahayaan lang natin kapag baby pa. Tapos pag medyo mandatanda na, saka lang natin i-correct. Laging point of view is bata yun, wala pa yung alam. Oo. Hindi. Sa bata nagsistart yung training. Doon pa lang, dapat tinitrain mo na siya. Yeah, Oo, mas natututo yan yung toddlerhood. Mm-hmm. Okay, mas nare-retain, mas na-a-adapt nila kung ano yung tinuturo mo eh. Kasi yan yung simulan na binibuild na nila yung sarili nila eh, na parang nagsistart na yung learning. Kung ano yung nakikita nila, ano yung ginagawa ninyo, ina-adapt na nila yan, kinokopya na nila yan. Oo. Ang nangyayari kasi, kapag bata pa, nakakatawa kapag may ginagawang mali. Hindi ko siya nakakita talaga as nakakatawa. Ewan ko. Oo, dapat kino-correct mo na dati pa. Oo. Kasi mahirap i-correct kapag matanda na at nakakapag-isip na yan. Oo. Ang nangyayari kasi, di ba baby pa, pag may ginawang mali, nakakatawa, tawang-tawa sila. Pag nagtataray yung bata, nagtatawa sila. Pero pag naging teenager yan at nagtataray yan, nagagalit na kayo at namamalo na kayo. Sino ba nagpalaki dun sa bata na ganun yung maging behavior niya? And all of a sudden, babaguhin nyo, pilit yung babaguhin yung behavior ng bata sa pamamagitan ng pamamalo. Yes, exactly. Na paraan nyo ng pagpapalaki sa kanya sa pamamalo. Diba? Kung napalaki nyo siya ng maayos, napalaki nyo, na disiplina nyo ng maayos yung bata, nasabi nyo sa kanya kung bakit hindi okay itong mga ganitong bagay at bakit okay itong mga ganitong bagay, hindi nyo na kailangan mamalo. Diba? Pero, kung namamalo kayo, ibig sabihin yan, hindi nyo siya naalagaan nung baby pa lang, as in, pagkalabas pa lang yan sa nanay niya. Dapat, doon pa lang nagsisimula na agad yung pagdidisiplina eh. Doon pa lang nagsisimula na agad kung paano nyo tinuturuan yung bata. Hindi yung, lagi nyong i-excuse na, bata yan, hayaan mo na yan. So, kailan siya tuturuan matuto? Kapag matanda na siya. Pag matigas na yung ulo niya, hindi niya na alam kung ano ang tama at mali. Totoo naman din talaga yun. Kaya, doon sa mga parent out there, especially magiging parent, simulan nyo na po yung pagtuturo na mga gusto ninyong maituro doon sa bata. Doon pa lang po sa formative years niya. Which is, kahit nung baby siya, toddlerhood niya, napapractice na po dapat doon. Kasi, the more na kung ano yung tinuturo natin, that formative years, yun na po yung makikita at maa-adapt nila hanggang sa paglaki nila. Huwag yung isipin na bata yung wala yung isip. May utak yan, hello. Kung wala yung utak, hindi dapat yan mag-exist. Dapat dead yan nung lumabas sa
sa sinapupunan or sa mother. So, hanggat may utak yan, that means nakakapag-isip yan and nare-receive niya lahat ng nakakanyari sa paligid niya. Yes. So, Okay. yung pamamala, madalas nagiging domestic violence na siya. And domestic violence is against our law. May child protection tayo. Totoo yun. And I think sa pagdidiscipline, okay, sa mga dear parents po or incoming parents, yung discipline po kasi it doesn't mean na kapag sinaktan mo yan is matututo yan. Saka imagine. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon na porket yung sinasabi nilang madadala. Yes, may ganong term. Pero kasi, pwedeng madala yung bata in a way na pinaliwanag mo sa kanya bakit siya mali. Yung pa yung mahirap eh. Minsan hindi napapaliwanag bakit siya mali. Palo lang tayo ng palo. Yes, ang hilig natin saktan. Pero walang form of, bakit ka nga ba mali? Ano bang ginawa mong mali? Yes. Ano dapat yung ginawa mo? Something like that. Yes, hindi ina-explain. So, yun yung importante. Yun yung importante. Isipakita mo sa kanila saan sila nagkamali. Tulungan silang makabangon from that pagkakamali. And then, matuto sila. Kasi paglaki ng mga batang yan, ang magiging klaseng citizen sila, yan yung mga citizen na sumusuway sa batas kapag walang nakatingin. Tsaka magiging cycle lang din siya. Kung ano yung ini-impart mo sa kanila. Dahil yun sila, pwedeng i-impart din nila sa magiging future na anak nila. Imagine, ayaw mo nang pinapalo ka, tapos pinapalo mo yung anak mo ngayon. Something like, so basically, kung ako lagi natin i-apply yung, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Yes, exactly. So, palaki yan sa pagmamahal ng mga bata, hindi sa palo. Yes, hindi sa violence, hindi sa fear. Okay? Kasi hindi siya makakatulong dun sa relationship ng family. So, tignan mo, yung kay Lulu tsaka kay Luis. Diba takot sila dun sa nila? Magulang nila. Diba? Yung pinipilit ni Luis na umuwi si Lulu. Anong sinabi ni Lulu dun sa kanya? Bakit ako babalik? Wala na akong babalikan. Diba? Kung doon sa place na sinasaktan ako at hindi ako nakakakain ng something na tama, diba? Bakit ako babalik doon? At least nagpapadala naman na ako ng pera. Diba yun yung line ni Lulu doon? Yung pinababalik. Convention. Oo, umuwi sa kanila. So, ang point ni Lulu, tama naman yung point ni Lulu doon. Bakit nga ba ako babalik doon? Sinasaktan-saktan lang naman ako. Imagine mas nananaig na yung takot sa'yo ng anak mo kaysa pagmamahal niya sa'yo. Yes, exactly. So, something to think about bilang magulang o bilang magiging magulang. Dapat, bago ka pa magkaanak, alam mo na dapat kung paano mo i-discipline yung anak mo. Kung paano mo papakita yung mga magandang behavior. And wag kang mag-anak kung hindi ka ready. Oo. So, akong pwede ba? With that responsibility. Malaking responsibility talaga siya. And ako nga, imagine ako I have a stable job. I have a lot of things that I have. Pero, I don't see myself as I can handle that big responsibility yet. Well, hindi naman nakakabawas ng pagkatao. Kung pipiliin mo, ayaw mo magkaanak or gusto mo magkaanak. As long as you can do the responsibility well. Saka hindi tayo nabuhay sa mundo para magkaanak. Nabuhay tayo sa mundo to live our life. And if you see yourself as someone living with another person, with another being, na ikaw yung magpapalaki at mag-nourish, then go ahead. Hindi natin purpose sa buhay ang mag-anak. Lalo na sa babae. Yes. Sabi sa babae, mag-anak ka na, tanda mo na. So, oo. Naiirita ako dun pag sinasabi yun. Ano ba to, baboy? Kailangan mag-anak na. I mean, parang ano ba to? Alam ko, biologically, mahihirapan na magkaanak kapag ganitong age. Pero wag natin silang i-push, Diyos ko. Hindi pa nga sila ready. Kung ayaw nila. 'Di ba? Parang, wala naman sigurong kabawasan sa pagkatao ng taong yun. Na ayaw nila eh. I mean, nakikita nila yung sarili nila, hindi sila para dun. It is still considered as a family, even childless.
Diba? That's still a family. Childless family. Hindi ibig sabihin na wala kayong anak. Hindi na kayo pamilya. Pamilya pa rin kayo. It only means that you still have a lot of love to give to someone. Ganun lang. Yes. Exactly. Next, pagdating nila doon, ang naging trabaho nila ay sex worker sila. Which is, wait, si Lulu lang muna ha. Si Lulu. Si Lulu. Si Luis kasi hinahanap niya pa si Lulu. Tapos, lumapit lang siya dun sa isang car. Customer. Tapos hindi niya alam. Oo, yung customer pala yun. Oo. Tapos hindi niya pala alam na ganun yung mangyayari. Wala siyang idea at all. Akala niya lang is para lang makapasok siya, ganun dun sa place na yun. And then, para makita niya yung kapatid niya kasi yun yung pinaka-main purpose niya. Pero, nung sinama na siya at ayun, yung muntik na may mangyari, is, di ba, nagulat siya. Oo, bakit siya pinuhubad? Bakit siya hinawakan bigla? Oo, tas nasaktan niya yung customer. Tas tumakbo siya, di ba? Ulanan. Siya sa ulanan. Pero, may part dun na parang napahinto siya at nag-isip. Tapos, ang next na nangyari is bumalik siya. Which is, yung pagbalik niya na yun, ibig sabihin nun, alam na niyang mangyayari yun. Tinatanggap na niyang mangyayari yun. Kasi bumalik. Siguro, yung pinaka naiisip niya nun is that, para makasama niya yung kapatid niya. Or maging malapit siya sa kapatid niya. Yes. Kasi pag umalis siya doon, tapos ganun yung ginawa niya, wala na siyang way para bumalik doon sa protected niyang kapatid. Kasi protected yung lahat ng mga workers doon eh. So, wala na siyang ibang way. Kaya kailangan niyang bumalik. Ayun, pagkabalik niya, dahil tinanggap na niya yung fate niya, ayun, naging sex worker na rin si Luis. Both of them na lang. Pero yung pinaka-ano ni Luis is that, para mapalapit ang goal niya. Ang goal niya is mapauwi niya yung kapatid niya. Kapatid niya. Ikaw ba, sa tingin mo ba, sex work is okay? Sex work is a work. Wherein, yung mga taong nandiyan is they need to have work para mabuhay nila yung pamilya nila. Yun yung nakikita kong point of view ko dun sa bagay. Pero sana ako nakikita ko. Sana ang hindi minor. Kasi minor itong si Lula at si Lula. Yes, totoo naman yun. Alam naman natin against sa law. Diba? Against sa law yung yung sex work actually, yung buong yung buong idea na sex yun. Worker. Oo. Pero I mean, minor yun eh. I mean, dapat dina-develop mo pa rin yung thinking yan, diba? Something like that. Dina-develop mo pa siya as a human being. Tapos, mapapasok siya sa ganyang line of work. So, ano na mangyayari dun sa bata, diba? Ako lang dahil ang sex work is also a work, I hope, gawing legal siya para nare-regulate natin at natutulungan natin yung mga sex worker. Kasi ang tendency, na-abuso sila. Imagine, yun nangyari kay Luis. Pag uwi niya, nabugbog na siya out of di ba biglang inuwi siyang bugbog, sarado na siya na to the point na wala na siyang malay. Oo, hindi na siya gumising. So, I hope one day ang sex worker ay maging legalized at maproteksyonan sila ng batas. Dahil yes, trabaho din naman talaga. Ako nakita ko siya as trabaho din naman talaga siya kasi you offer services eh. Just like any other person. For example, ang mga doktor, di ba service din naman binibigay nila, nagka-surgery sila. Ang mga manicurista, di ba service din naman yun? So, ganun lang din. And so happen na iba lang yung medium nila ng service. They need to use their body as a form of service. So, I hope one day and also to educate them when it comes to sexual health. It will also help how them. They can protect themselves from sexually transmitted disease. Yes. Na kailangan nila magpa-check up kapag every month or every month para magpa-check up and to give them prescriptive medicine kagaya ng mga pills to protect themselves. Yes. So I think maganda sana na maproteksyonan yung mga sex worker.
palang araw. Pero, Mm-mm. it's not for May all. tamang edad. Oo. May tamang edad for that. Okay. And also, dun sa movie kasi, 'di ba? Yun nga, nabanggit na natin na parang inuwi si Luis na duguan. Mhm. Okay? Diba to certain point doon, hindi nila pwedeng dalhin sa hospital. Hindi Oo. nila pwedeng dalhin si Kasi- Luis sa hospital. Anong reason? And mamaya may ma-figure out pa silang something else. Oo, na baka bakit nabukto, makita nila na baka dun sa katawan ni Luis na isa siyang ganto, 'di ba? Mhm. Something like that. So, iniiwasan nila yun. So, Sobrang imagine- lalanan nung Oo. nangyari kay Luis na kailangan niya talagang dalhin sa hospital. Until it's too late, namatay si Luis. Oo. Tapos, 'di ba, naalala mo yung tumakbo si Lulu pabalik dun sa bahay kung nasan si Luis. Tapos binibigyan niya ng pera. Oo, Yung girl na nag-aalaga, si si Reyna. Reyna. Mhm. Tapos, dalhin siya sa hospital, ganyan, something like that. Tapos, hindi tinanggap ni Reyna kasi nga hindi siya po pwede. Hindi nga Tapos, bumalik si Lulu, tapos kumanta siya, di ba? Yun, magpe-perform na siya dun sa club. Tapos, pagka-perform niya sa club, parang naaninag niya yung kapatid niya. Sinusupport. Oo. Tapos, pumunta yung NBI. Nag-raid yung NBI. Okay, tapos kinuha lahat ng mga girls. Tapos, ni-raid din yung bahay kung nasan si Luis. Tapos, tinanong anong nangyari sa kanya. Tapos, nakiusap dun si Reyna na dalhin sa hospital. Tapos, etong si Lulu, diba, nung nandun siya sa sakyan kasi kinukuha lahat ng girls, nahabol niya yung kapatid niya. And that's it, namatay si Luis. Sobrang heartbreaking sa akin nung scene na nakita Scene mo na yun. kapatid mo. Tapos, Na sinusupport namatay. niya pa din, diba? Tapos, Oo. after that, makakita mo na naman na nasa ambulansya na siya. Tapos, ayun, nawala siya. Oo, kaya nandun dahil sa'yo. Kasi gusto kang iuwi. Gusto niyang mag-end ka dun sa ginagawa mo. Kasi hindi naman talaga yun yung pangarap mo. Ang pangarap ni Lulu ay maging singer. Yes. Diba? So, yun. And, for me, yung ending yung pinakamaganda. Yung pinalitan lang yung pangalan ng Angel Fall. Diba kasi yung ending nun is bumalik si Lulu sa bahay nila. And, good thing naman, nagbago naman yung parent. Pero it's too late, diba? Oh, nagbago yung, may nawala na bago Oo. yung na-realize yung pagkakamali nyo. Kailangan mo nang may Bilang mga mamatay. magulang. Bago Oo. kayo matauhan. Oo, diba? Pero nakita naman doon na nagbago yung mga magulang niya. Diba? Na nagtatrabaho na yung tatay, tapos masaya sila. maaruga yung nanay. Oo. Pero, for me, parang may part doon na, it's too late. Bakit ngayon nyo na-realize? Kung kaya nawalan kayo ng isang anak, yun na yun. Mm-hmm. So, kapag kompleto pa rin, hindi pa rin magbabago. Wala pa rin changes, diba? Something like that. Tapos yung dulo na, parang nag-continue lang. Ang heavy nung nangyari, yung hulihan sa NBI, tapos yung pagkabugbog kay Luis, which is hindi siya first time na nangyari. Diba? According dun sa scene, nangyari na siya way before. Sa iba pang, worker. Oo, diba? Na gano'n may binugbog, tapos dinala lang doon. Tapos, wala lang, yung Angel's Pad pangalan kasi nung bar, kung saan nagtatrabaho si Lulu, tapos Nota Bar yung doon si Luis, sa boys, tapos magkatabi lang yun. Pagkatapos nung nangyari kay Luis, tapos nung mga nangyari sa inyo, wala lang, pinalitan lang yung pangalan ng Angel's Pad ng, ano yun? First Eve. Basta something like that. First Eve. Pinalitan lang nila yung pangalan ng bar. And then, continue pa rin sila dun sa ginagawa nila. Which is for me, a symbol na wala pa rin naman nagbago. Yeah. Sa lahat na nangyaring yun, na masasakit na nangyari, masamang nangyari, walang magbabago. Kung ayaw magbago, walang magbabago. Walang magbabago kasi tinigil lang, parang tinanggalan lang sila ng trabaho, pero hindi naman sila dinevelop to have new jobs or to give new opportunities. Yes. So, it's wala. Sila, diba? Ang thinking nga nila doon, bago yung ending ang thinking nila doon is babalik sila doon kasi at least doon, kumikita sila ng pera. Nabubuhay nila yung pamilya nila. Oo. Mayroon silang natitirahan.
may Napapakain sila. pagkain sila and so on. So, I hope talaga yung mga social injustices ay balang araw mawala. Which is nagiging cycle lang siya, na ganun lang siya. Ganun at ganun lang yung mangyayari. Di titigil ang cycle hanggat walang sumisira sa cycle. Yes. At walang ginagawang action para mabago yung cycle. So, that's the end of our episode. For more updates, can you follow us on Twitter, Instagram, and Facebook after 2 bottles. So, yung number 2 yun. After number 2 bottles. If you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on after2, yung word na 2, bottles@gmail.com. Kung nagustuhan mo tong episode na to, share it to your friends. Mag-IG story ka or tweet us. Please. Mag-interact tayo tungkol dun sa pamamalo about religion ba yun o hindi. Kasi ako talaga, Yes, pwede niyo po kami i-correct kasi hindi mo kami mga professional pagdating sa pagre-review. Yung pamamalo is, ang pinag-ugatan talaga ay religion. Anyway, I have nothing against with Christianity. So, nakalat mo na magandang balita. Saka tweet us your thoughts. Kantuhan tayo. Yes. Kung may gusto kayo i-share ng mga movies na gusto nyo i-review namin, just post it or message us on our social media accounts. Oo. If tingin niyo maganda at magugustuhan namin, we're going to watch it. Yes, just recommend it to us. We will watch it. Oo. Wag lang yung mga gawa ng DDS. Cheers! Cheers!